So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron pong kumakalat na video sa social media ngayon na nangyari po sa House hearing sa Congress. So, dito nga po, no, habang binabasa po ni Congressman Dan Fernandez yung ownership ng NGCP, yung kuryente ng buong Pilipinas, yung grid. Okay. So, dito po, hinarangan po siya ni Marcoleta. Okay. So actually nakakagulat mga kababayan, no, na nung binabasa nga po ni Dan Fernandez na 40% pala, 40% ng pagmamay-ari po ng NGCP ang nagmamay-ari China. So ito yung mga bagay mga ka-Streetwise, no, na hindi natin malalaman kung hindi pa po si Marcos ang naging presidente. Kasi wala tayong alam dito eh. Hindi masyadong napag-uusapan ito eh. Oh, so ang point ko dito kay Marcoleta, bakit mo hinaharangan? Ito po yung mga impormasyon na dapat po alam ng buong Pilipino kasi po ang nakasalalay po dito, hindi lang po kuryente ng Pilipinas, kundi po pati po national security ng buong bansa. So ano ka ba, Marcoleta? Sintu-sintu ka ba? Ha? Ano, pro-China ka rin? Pro-Duterte ka na nga. Di ba? Pro-China ka rin? O, yan ang sinasabi ko eh. So ito, pakita ko sa inyo, no? So ito po, no? Okay. So, nabalita ito from, wait, ito. Yan. So sabi dito, no? Ito nagkaroon ng hearing nung kahapon. Okay, January 23, 2025 lang pala, no? So, some top NGCP officials miss House inquiry due to Chinese New Year. Oh. So, kahapon po kasi nagkaroon po ng House hearing regarding po dyan sa NGCP. Di ba? So, marami pong hindi umattend na official ng NGCP kasi nga po Chinese New Year. Okay, bakit? Mga Chinese ba kayo? O, kita nyo, mga kababayan, di ba? So, nagse-celebrate sila ng Chinese New Year. So, mga Chinese nga sila, di ba? By the way, no, ito yung video sinasabi ko. Di ba? Wait lang. Ito nga, ito yung video. So, ito, panoorin natin to ha. Ng mga dokumento. Bigyan naman po kami ng oras para basahin ng mga dokumento na dinadala niyo po sa amin. Yes, Give Mr. us Chair. at least 2 days or 3 days prior to the hearing itself. Apa, Mr. Thank you. Chair. And secondly, Mr. Chairman, all O, kita nyo mga kababayan, di ba? Sinasadya po talaga ito ng NGCP. Kasi, di ba, bago kasi magkaroon ng House inquiry, dyan po sa NGCP po na yan, syempre, merong ano yan eh, merong invitation yan. Maybe 2 weeks ago, or 2 weeks before, or 1 week before, or 1 month before, bago magka-hearing. Pero ang point dito mga kababayan, no, yung inihinging dokumento po ni Dan Fernandez, 'di ba, binigay po nung oras mismo ng hearing. 'Di ba? Ang haba ng palugit na binigay po ng Congress, tapos ibibigay ninyo yung dokumento mismong hearing na. So ano 'yon, para hindi mapag-aralan ka agad? Ang problema, medyo mabilis magbasa si ano, Dan Fernandez. Nakita niya dito yung mga ownership po ng NGCP. So tingnan nyo, continue. request for authority to purchase land executed by the NGCP or any of its officials. Third, yung po mga memoranda executed by the NGCP or any of its officials in relation to construction projects by the NGCP. Ikaapat po, any and all documents submitted by the NGCP during the bidding for the privatization of Transco. And number 5. Yun, yung Transco kasi ito yung Transco kasi mga kababayan, dati po government owned yun. So yung dati, yung Transco, nung pinirmahan nga po ni Gloria Macapagal Arroyo, yung IPIRA law, na napakawalang kwentang batas pala na yan. So, ang nangyari nun, kinain ng NGCP yung Transco. So, bumaliktad yung sitwasyon because of the privatization. Explain natin mamaya yan Papakita ko sa inyo kung gaano katanga itong batas na pinirmahan ni Gloria, itong IPIRA law. Any and all documents submitted by the NARI group in relation to the bid proposals submitted to NGCP. Share purchase agreement among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid and Development Incorporated. Submit it to us as well. Number 7, proof of approval by the Philippine Stock Exchange and Philippine Competition Commission of the share purchase agreement or the share swap transaction among Henry C., Robert Kyoto, and Synergy Grid. Point of order, Mr. Chair. Ayan, This is a di ba? Pinigilan niya. Pinipigilan ni Marcoleta. So kasi ang sabi kasi ni Dan Fernandez dito, no,
ang NGCP ay 60% owned, 'di ba, ng Monte Oro Grid Resources Corporation led by Henry C. at Calaca High Power Corporation led by Robert Cuyuto Jr. So yung 60% pagmamay-ari ng Pilipino. Yung 40% po, nung sinabi po ni Dan Fernandez no, na yung 40% ang nagmamay-ari, State Grid Corporation ng China, pinigilan po siya ni Marcoleta. So ang tanong bakit? O, continue natin ha. among Henry C., Robert Cuyuto, and Synergy Grid. Yung pagkabasa pa ni ano dito ni Dan Fernandez China po yon, China. China Grid Corporation yon. Point of order, Mr. Chair. This is a administrative matter, Mr. Chairman. No, but I would like to make a point of order, Mr. Chair, because I am guided by the subject matter of the inquiry. This is a motu proprio inquiry on the performance of the National Grid Corporation of the Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP and in relation to the very objective of Bobo law. ka talaga, Marcobeta, no? Kaya nga mga kababayan, no? Kaya nga inquiry yan. So, si Marcoleta na rin may sabi na kaya nagkakaroon sila ng inquiry sa NGCP para i-assess kung ano nga ba yung performance sa NGCP. So mga ka-streetwise, malalaman natin at magkakaroon tayo ng guide para i-assess po ang NGCP. Depende po ito sa mga owner nila. So napaka-useless ng point of view ni Marcoleta. Nakuha niyo yung point? Malalaman natin ang isang negosyo or pagmamay-ari ng isang establishment, makakakuha tayo ng idea kung paano tatakbo ito, depende po sa may-ari. So ngayon, ang may-ari po ng 40% ng NGCP China. Ba't mo pipigilan na magsalita, Marcoleta? Ako nagdududa na talaga ako sa'yo, sumusobra ka na eh. Pro Duterte ka na nga, pro mamamatay tao ka na nga, saan ka nakakita? INC daw. Pero pabor sa patayan nung Tokhang, di ba? Hindi baliw lang, hindi gago lang, di ba? Tapos ngayong nabibisto na po natin, actually malaki to 40% ng pagmamay-ari ng grid. Alam niyo yung grid? Ito po yung nagdadala po ng kuryente sa mga power corporation po sa mga lugar natin sa mga lugar natin. Sila po ang may responsibilidad sa pagdala ng kuryente sa mga probinsya. Ayan po yung grid. Pagmamay-ari ng China, sa pagpapipigilan. Ngayon po, nabubulgar na ito. Kung hindi pa si Marcos na naging presidente, hindi natin malalaman to. Tapos pipigilan ni Marcoleta. Yung problema kay Marcoleta, yan sa'yo eh. Sa ABS-CBN na, ang galing-galing mo eh. Tapos ngayon dito sa NGCP, tatanga-tanga ka? Ayan tayo eh. Sige, continue natin. Wala yan to, no? Performance nga, syempre, may kinalaman yung may-ari. The Philippines. So we are supposed to be assessing the performance of NGCP and in relation to the very objective of lowering the price of electricity. I do not find the connection why the Honorable Fernandez is asking several documents to be submitted before this committee. Can you I think, Mr. Chairman, because with all these documents that we are asking from the NGCP, we will be able to assess their performance. Because Mr. it's Chair, all the pertinent one that documents will coming from assess the NGCP. performance And we of haven't received NGCP, any Mr. documents Chair. yet coming from NGCP just now. Ngayon lang tayo nakareceive ng documents sa kanila eh. Pipigilan niyo ako na kunin to. Ang tagal-tagal ko na kinukuha to. 2019 pa. Mr. Chairman, if I may proceed. Minutes of meeting for the election of corporate officers of NGCP. So pahiya si Marcoleta. Ang tanong dito, Marcoleta, di ba? Kasama ka sa committee ng franchise. Ngayon, ito yung hearing po na to regarding din po sa franchise ito. Bakit dati nung sa ABS-CBN, hindi mo pa sinabay itong NGCP? Kasi ang point dito mga kababayan, di ba? Kasi sa amin sa Iloilo eh, di ba? Nagbabranot kami doon minsan isang linggo. At ang sinisisi namin doon, NGCP. Nagtataas ang kuryente, ang singil sa kuryente because of the transmission of the grid. NGCP din po 'yun. Kaya nga mayroong inquiry. Tanga-tanga ka naman eh. Saan kayo kukuha ng assessment kung di ba? Kung di mo babasahin yung dokumento. Bobo rin to si Marcoleta eh. Di ba? Hindi nga ayun ang point eh.
Paano mo malalaman, paano ka mag-a-assess kung hindi mo babasahin yung dokumento galing sa NGCP? Engot din 'to talaga 'no. So ngayon mga kababayan 'no, ito yung sinasabi ko, eh. So ngayon mga ka-Streetwise, ang problema kasi dito 'no, ito yung sinabi ni ano, ni Ace Barbers 'no, 4 days ago. Barbers raises concern over alleged Chinese control in NGCP. So siyempre 40% 'yun, 'di ba, mabigat na shares 'yun, 'di ba? So, a lawmaker expressed alarm over the potential foreign threat or Chinese control within the National Grid Corporation of the Philippines, pointing out the implications of foreign nationals' possible hand in the decision-making process in the corporation. Oh. Ito rin yung problema ni ano ni Marcoleta sa ABS-CBN dati eh. 'Di ba? Sabi ni Marcoleta 'yun eh, na ang ABS-CBN daw po kaya niya gustong ipasara kasi meron daw pong pagmamay-ari ang foreign investor. So posible daw pong ma-impluwensyahan ang desisyon ng ABS-CBN because of the foreigners. O ito rin 'yun. Parehas na parehas ng violation ng ABS-CBN at saka ng NGCP. 'Di ba? Apparently ganun eh. Ito parehas ng violation, bakit hindi mo sinisita Marcoleta? Double standard talaga kayong mga DDS kayo, mga buwakan ng ina kayo eh. Oh. Sabi pa dito and the recent House hearing, Surigao del Norte Representative Robert H. Barbers questioned an NGCP representative about this, considering NGCP critical role in the country energy security. Oh. So, sabi dito, it is true that if, for example, we have a conflict with our neighbor country China na meron naman ngayon, with just one press of the button, will they be able to cut off our power? 'Di ba? That need to be answered. Isipin niyo mga kababayan okay lang sana kung 'di ba, kunwari may conflict o kuryente, one press of the button lang daw sabi ni Ace Barbers. Oh, wala ng kuryente ang buong Pilipinas. Actually, magagawa ng NGCP 'yun. May kapangyarihan 'tong NGCP na gawin 'yun. Nasa kanila yung grid eh. Sila nagdadala ng kuryente sa mga probinsya eh. Oh, 'di ba? So, ito ba ayaw ba malaman ni Marcoleta ito? Porket kasabwat ang China, porket dawit ang China dito, ayaw na malaman ni Marcoleta katotohanan? 'Di ba? Pero ang point dito mga kababayan 'no, nung nire-research ko nga itong NGCP na 'to, wala namang NGCP dati. Nung panahon ni Marcos Sr., yung tatay na Marcos, wala namang NGCP nun eh. Napocor lang nun eh. 'Di ba? Oh, kailan ba nagkaroon ng NGCP? Nung panahon ni Gloria. Nung pinirmahan niya yung napakawalang kwentang IPIRA law na yan. So, ito pakita ko sa inyo, no? Ito yung IPIRA law ni Gloria. Yan. Ano ba yun? Ito. Wait. Basahin natin to. IPIRA law. Oh. Ito yun 2001 to 2009, Power Grid Operation, Maintenance, and Expansion under the Philippine Government, NAPOCOR, NPC, and Transco. Di ba? In June 8, 2001, so si Gloria na presidente nito. Arroyo signed RA 9136, which introduced market competition in the energy sector and mandated the creation of National Transmission Corporation, Transco. Di ba? So ito yung Electric Power Industry Reform Act, IPIRA Law. At dito rin po nagkaroon po ng Transco. Okay. So bakit may IPIRA Law nung panahon na yan? So ito po yung mga reason nabasa ko ito. Ito yung reason kung bakit merong IPIRA Law, sabi ni Gloria. So deregulation, the structure, and deregulate the power industry. Privatization. Diba? Private, most state-owned power generation and transmission assets, o competition, private sector participation, fair prices, o fair prices daw, environmental capability, compatibility. So mga kababayan, yung mga adhikain dapat ng IPIRA Law, hindi naman nasunod halos lahat dyan. Bumaba ba presyo ng kuryente nung napirma niyang IPIRA Law? Hindi. Mas lalo pa nanganib ang kuryente ng Pilipinas kasi nga po, pumasok ang China. Tandaan nyo mga kababayan yung China Grid Corporation na yan, tama ba, China Grid Corporation, no? Tinan ko nga. State Grid Corporation of China. Ito po, nagmamayari po nito CCP.
China Communist Party na under po ng government ng China. So ngayon 'di ba, yung IPIRA loan ng mga ngayon yung IPIRA loan na 'yan, diyan po binuo yung Transco. So ang problema yung Transco mga kababayan nung 2008, pumasok po yung NGCP para magkaroon po ng partnership sa Transco. Pero ang ending po mga ka-Streetwise 'no, kinain po ng NGCP yung Transco. Kaya ngayon NGCP na ngayon, 'di ba? Oh. So ang point dito mga kababayan, no, kailan din ba 'yan? 2008 din 'yan eh, 'di ba? Ito oh. On December 1, 2008, Dora Macapagal Arroyo signed RA 9511 which gives it the franchise to operate, maintain and expand the transmission facilities of Transco. Ayan, si Gloria din po gumawa nun. Ito kasi ito, pakita ko sa inyo. 2008, NGCP was registered in the SEC. On February 28, 2008 naman, the concession agreement with Transco was executed and became effective. The agreement between NGCP and Transco was signed by Transco President Arthur Aguilar. So nagkaroon ng partnership. Tapos ang ending mga kababayan, gumawa rin po ng batas si Gloria Macapagal Arroyo na, di ba, yung mga transmission facilities ng Transco, NGCP na po, di ba, ang mag-ooperate. Operate, maintain, and expand. Republic Act 9511. Tingnan nyo mga kababayan, ganyan po kagago ang ginawa ni Gloria Macapagal Arroyo sa Pilipinas. Kasi mga ka-Streetwise, no, 40% naman yan. Pwede namang ibang bansa. Pwede namang Pilipino, lahat. 100% Pilipino. Or mas maganda, yung 40%, pwedeng gobyerno ang may-ari. Pero bakit China pa? At sinabatas pa ito ni Gloria. Di ba? Itong si Marcoleta, wala sa hulog to no? Pag kayo binoto nyo si Marcoleta, tutuktukan ko kayo, bobo-bobo nyo, no? So yun mga ka-Streetwise, so dyan po sa Team Replay, no nga po masabi nyo nga po dito, sa katarantaduhan nga po ni Marcoleta. Kayo ba, agree ba kayo dito sa mga sinabi natin? Kasi, nagpakita naman tayo ng reference, di ba? Di ba? So yan so dyan po sa Team Replay, syempre, pa-like, pa-subscribe, at hindi naman kalabisan, pa-share na rin po ng video po na to, no? At syempre, pa-comment na rin, no, ng opinion ninyo. So dyan po, no? So thank you po mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye!